ng salita ng ating Panginoon sa Kristo. Ating pong tawagan ng ating una pong mangangaral, si Pastor Norman Ramirez. Magandang umaga sa inyong lahat. Ating pong panalangin si Elder Alex Cipino, ngayon po ay nasa Bulan, Sorsogon siya. At i-organize na ang mission doon sa pangunguna ni Elder Demar Bitangcor. So pag-pray natin ang mga kapatiran natin doon na lalong maging matibay at matatag sa pananampalataya. So another church na naman po ang ma-establish. Salamat sa Diyos. At sa September 24, ang mission naman po natin sa San Narciso, Quezon, ay i-organize na po natin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya panalangin po natin yan. And then, the following Tuesday, 26, Bible Conference. Inaasahan po natin na mayroon pong mga bisitang mga pastor na dadalo doon. 12. Naway kalugdan ng Panginoon na maka-attend sila at makapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin muli ang ating pong mga Bible sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Ating basahin ang talatang 1 hanggang 3. Matthew chapter 24 verse 1 sa King James Version. Ito ang sabi. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? May God bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin muli. Dakila naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Aming Panginoon, Diyos na nasa langit, niluluwalhati namin kayo, pinupuri at sinasamba. Kami po ay nagpapasalamat, kami dinako niyo po sa lugar na ito, sa kabila ng panahon ay masama, upang ipagpatuloy namin ang aming paglilingkod sa inyo at pagsamba. Karapat dapat kayong purihin, luwalhatiin at sambahin. Salamat sa inyong biyaya na patuloy na nagsusustain, nagpipreserve at nag-enable sa aming lahat. Nawa ang pananambahang ito, O Diyos, ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Kayo po ay mabigyan namin ng kapurihan, kaluwalhatian at kaluguran. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Kami po ay inyong hugasan at linisin sa lahat ng karumihang nakikita ho ninyo sa amin. Puspusin niyo kami ng embal ng Espiritu. Mangusap kayo sa amin, Panginoong Diyos. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ng iyong mensahe. Maunawaan namin, Panginoong Diyos, ang inyong pong kalooban, layunin, at dealings. Lalo na ho sa aming mga buhay. Lubos pa namin kayo makilala at ang iyong anak na si Jesucristo na kinikilala namin aming Panginoon tagapagligtas. Pagpalain niyo po kaming lahat. Nawa, Panginoong Diyos, ay mahabag kayo sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Please be seated. Ating itutuloy ang ating aralin tungkol sa paksang The King is Coming. At ngayong umaga ay ating tatalakayin the sign of Christ coming. Now, napag-alaman natin na may dalawang phases sa second coming ni Jesus Christ. At yan ay ang rapture at revelation. Ipinakita natin ang pagkakaiba
Importanteng maunawa natin, maintindihan natin na hindi parehas yan. Ha? Iba ang rapture, iba ang revelation. Magkaiba yan, hindi yan pareho. Tingnan natin ang pagkakaiba o distinction ng dalawa. Ang rapture, sa kaganapan at pangyayari, yan ay biglaan, mabilisan, madalian, yan ay sa isang kisap mata lamang or in a blink of an eye. At yan ay hindi kapansin-pansin. Ibig sabihin, walang makakapansin yan. Silent po yan. Kasi mabilis lang yan, madalian lang yan. It will not take a second. Pag naganap yan. Samantala, ang revelation naman, grandioso yan. Engrande yan. Maringal na ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ. Yan ay with power and great glory. Isa pa dyan, bawat mata ay makikita si Jesus Christ. Every eye shall see Him, ayon sa Revelation chapter 1, verse 7. Isa pang pagkakaiba, ang rapture, may resurrection of the dead in Christ na mangyayari. And then pagkatapos, rapture. Ngayon, hindi po karamihan sa mga mararapture o ang mga mararapture sa mga alive and remain. Pag dumating si Jesus Christ, meron siyang madadatnan na buhay at nananatili. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, alive and remain. Ang tanong, gaano ba karami yun? Ako'y naniniwala, kaunti lang po yan. Kaya hindi po lubos na makakaapekto yan sa kalalagayan ng mundo. Remnant faithful of the church lang. The bride of Christ. Samantala, sa Revelation, walang ganun. Walang resurrection. May mangyayaring resurrection, pero yun yung resurrection of the tribulation saints. Alright. Yun ang pagkakaiba. Then pangatlo, sa rapture, walang pre-sign or visible sign. Ang makakapansin lang talaga dyan, yung mga kukunin ng Panginoon. Bukod sa kanila, wala na hong palatandaan. No? Samantala, sa Revelation, may pre-sign or visible sign. Another distinction, sa rapture, babalik si Jesus Christ upang kunin ang lahat ng mga dead in Christ at kunin ang faithful bride ng Panginoon, which is His church. Samantala, sa Revelation naman, babalik ang Panginoon kasama ang lahat ng mga banal na nasa langit. At titipunin niya ang lahat ng mga banal na nasa lupa. So, para matanda natin ang pagkakaiba, sa rapture, kukunin. Sa Revelation, titipunin. Another distinction, sa rapture, pre-tribulation. Magaganap at mangyayari ang rapture bago mag-tribulation period. Sa Revelation naman, post-tribulation. Ibig sabihin, mangyayari ang ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ, second phase, pagkatapos ng tribulation period. At mapapansin nyo, between the rapture and revelation, ay mayroong 7 years gap. 7 years gap. So yan ang madaling distinction, mabilis ang paghahambing upang makita natin ang pagkakaiba ng dalawa, rapture and revelation. Ngayon, ang pinag-aaralan po natin ay ang second coming ni Jesus Christ in Matthew chapter 24 and 25. Ang tanong kasi, anong coming ang nasa Matthew 24 and 25? Ang sagot natin, at yan ay atin ang pinatotohanan, pahapyaw, tiningnan natin ang mga rason at kasagutan, revelation yan. Ako po kasi naniniwala, mga kapatid, na walang binabanggit si Jesus Christ sa kanyang mga alagad na nagtanong na tungkol sa rapture. Sa Matthew chapters 24 and 25. Revelation lang
Meaning, the second coming of Jesus Christ, second phase. At yan po ang ating pinatutunayan. At ngayon, patuloy pa nating patutunayan at ipakikita. Una, by way of context. Context. Ang context ng Matthew 24 and 25. Now, ano po ang context ng Matthew 24 and 25? Yung binasa natin, verses 1 to 3. Nasa talatang 1 hanggang 3 ng kabanatang ito. Ito ay tungkol sa mga tanong ng kanyang mga alagad. Yung kanyang mga disipulo. Yung unang naging kaanib ng iglesia ng Panginoong Sus. Ngayon, mapapansin nyo, 3 bagay ang itinanong nila sa Panginoon sa talatang 3 ng kabanatang 24. Pansin nyo po, verse 3. Number 1, what or when shall these things be? Number 2, what shall be the sign of thy coming? And number 3, what shall be the end of the world? Sa Amplified Bible, ganito naman ang salin. While Jesus was seated on the Mount of Olives, the disciples came to him privately and said, tell us, when will this destruction of the temple take place? And what will be the sign of your coming and of the end, completion, consummation of the age? Yeah. Now, analyzein natin mabuti itong mga tanong nila. Alright? One by one. Unang tanong, when shall these things be? Itong katanong ito ay reaction lamang po ng mga alagad sa isang propesiya o hula na ipinahayag ng Panginoon Jesus tungkol sa pagkawasa ng templo ng mga Hudyo na nasa Jerusalem. Tingnan niyo ang talatang 2. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Pinakikita niya yung temple. Kalalabas lang nila, galing sila doon sa templo. Kalalabas lang nila sa verse 1. At pagkatapos, tinawag ng Panginoon Jesus ang pansin ng kanyang mga alagad para ituon doon sa building, sa temple. Kaya sabi ni Jesus Christ, see not all these things? Verily, ito na yung hula, I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Sa Tagalog, datapot siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo na nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. So anong pinapahayag dito ni Jesus Christ? It is about the destruction of the temple. Ang pagkawasa, ang pagkasira ng templo, ang banal na lugar na kung saan doon ang mga Hudyo, sinasagawa nila ang kanilang pagsamba, doon sinasagawa nila ang mga paghahandog, ang mga seremonya, ang mga ritual. So yun ang gusto nilang malaman. Kailan mangyayari yan? Destruction na naman ng templo. Di ba nagiba na nga yung templong yan sa panahon ni Haring Nebukadnezar. Tapos ngayon, magigiba na naman for the second time. So yan ang sinagot ni Jesus Christ. Ngayon, ang detalyadong sagot ng Panginoon Jesus sa unang tanong ay hindi yun natin mababasa kay Matthew. Mababasa natin yan kay Lucas, kay Luke. Punta natin ang Luke chapter 21 in verses 20 to 24. Basahin natin ang buong sitas. Lucas, kabanata 21, talatang 20. Nandyan ang sagot. Parehas po yan. Yung account na yan, parehas sila, si Matthew at si Luke. Ang pagkakaiba lang, may mga binanggit si Luke na wala kay Matthew. Kaya kukunin natin ang kabuang larawan para maintindihan natin. Makita natin ang kabuang picture. Alright? Verse 20. And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know
that the desolation thereof is nigh. Sa Tagalog, subalit kapag nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Pagkawasak ng Jerusalem kasama ng templo. Now, kailan nangyari po yan? Literal pong natupad ang hulang ito noong AD 70. Nang ang Jerusalem ay literal na napalibutan at tuluyang nakubkob ng hukbong militar ng Roma o Rome at ang templo ay ganap na nawasak. 37 years later, after the prophecy of Jesus Christ. Kung ang prophecy nangyari AD 33, so 37 years later, AD 70, am I right? Nangyari ho yan. Nawasak sa ilalim ng pamumuno noon ng isang Roman military commander na si Titus Flavius, anak ni Emperor Vespasian ng Rome. Ang digmaang ito ay tumagal ng 4 na taon, mula 66 AD hanggang 70 AD. In fact, tinawag nga itong the First Jewish-Roman War o the Great Jewish Revolt. Sa pangyayaring ito, ang talatang 24 naman ay literal na natupad. Let's read. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. Yan ang yung pangangalat ng mga Hudyo, diaspora. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Tagalog, at sila'y mga bubuan sa pamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa at yuyurakan ang Jerusalem ng mga Hentil. Tuluyan ng naglaho ang napakahalagang templo ng mga Hudyo at natigil na ang kanilang mga paglilingkod o yung tinatawag na temple worship hanggang sa kasalukuyang panahon natin. So natupad o nangyari nga ang hula doon sa Hosea chapter 3 verses 4 to 5. Ang hula ni Propeta Hosea na nagsasabing Hosea chapter 3 verses 4 to 5. For the children of Israel shall abide many days without a king and without a prince and without a sacrifice. Take note of that. Without a sacrifice. Kasi nga wala na silang templo eh. Saan pa sila magsasacrifice? Hindi naman pwedeng mag-sacrifice ang mga Hudyo kung saan-saan. Kailangan may templo. At dapat doon lang sa Jerusalem. Tuloy. And without an image, and without an ephod, and without teraphim. So natanggal yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan dahil sa parusang iginawad sa kanilang Diyos nung sila'y ipinangalan. Verse 5, afterward shall the children of Israel return and seek the Lord their God and David their king, and shall fear the Lord and His goodness in the latter days. Now, itong talatang 5 ay hindi pa natutupad. Mangyayari pa lang yan sa future, ayon po sa ating pong napag-aralan. So ngayon ang tanong, ito po, hanggang kailan mananatili ang mga Hudyo sa ganitong kalagayan na palagi na lang niyuyurakan ang Jerusalem? Palagi na lang inaapi, palagi na lang inuusig, palagi na lang kinukubkob ang Israel. Ang sagot, nasa talatang 24 pa rin. Tingnan natin. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles. Hanggang kailan? Look at that. Until the times of the Gentiles be fulfilled. Tagalog. At yuyurakan ang Jerusalem ng mga Hentil hanggang kailan? Hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga Hentil. Hanggang ngayon, nasa panahon sila ng mga Hentil. Ang mga panahon ng mga Hentil, kailan ba nagsimula?
para maintindihan natin. Kailan ba nagsimula ang panahon ng mga hintil? Ang panahon ng mga hintil, nagsimula po yan sa pagkabihag ng Huda sa ilalim ni Nebuchadnezzar. At kung gusto nyo, mababasa niya sa 2 Chronicles chapter 26, verses 1 to 21. So, mula noon, ang Jerusalem ay nasa ilalim ng Panginoong Hentil. At hanggang sa hindi pa natutupad o nakukumpleto ang mga panahon ng mga Hentil, Jerusalem shall continue to be trodden down by the Gentiles. Ulitin natin, hanggang sa hindi po natutupad, hanggang sa hindi pa nakukumpleto ang panahon ng mga Hentil, ang Jerusalem ay patuloy na yuyurakan ng mga Hentil. So, ibig sabihin, kailan matatapos ang pagyurak ng mga Hentil sa Jerusalem? Pag nakumpleto na, pag natupad na ang mga panahon ng mga Hentil. So, may timetable yan. Yan po according to God's appointment, that is according to God's predetermined or determinate counsel. According to God's ordination. So, meron talagang times of the Gentiles. Walang magagawa ang mga Hudyo, walang magagawa ang Israel. Nasa panahon sila ng mga Hentil. Hanggang ang mga Hentil ay namamayagpag, nangingibabaw, patuloy na sila yuyurakan. Yan ang sagot ng Panginoong Sus sa tanong nila. Maliwanag po yan? So, sinagot na ng Panginoon, maliwanag na. Kailan mangyayari? Naganap na ho yan, AD 70, at patuloy na yuyurakan ng Jerusalem ng mga Hentil hanggang ang panahon ng mga Hentil ay umiiral. Dumako na tayo sa ikalawang tanong. And the second question is, what shall be the sign of thy coming? Ito na. Tinatanong na nila yung sign of Christ coming. Ito yung ating pinag-aaralan. Anong coming ito? Diba? Yan ang gusto nilang malaman. Anong coming ito? Rapture ba ito o revelation? Now, nagbigay ang Panginoon ng mga tanda sa ikalawang pagbabalik niya bilang sagot sa kanilang ikalawang tanong. Yan. At yan ay makikita natin, balik tayo sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Mula verses 5 hanggang 41. Nagbigay ang Panginoon. Nandyan ang mga false Christs. Lilitaw ang mga bulaang Kristo. Lilitaw din ang mga bulaang propeta, magkakaroon ng mga digmaan, bansa, laban sa bansa, mga bansa, laban sa mga bansa. Magkakaroon din ng mga disasters and natural calamities tulad ng mga famine, pestilence, earthquakes. Magkakaroon din ng lawlessness. Ang mga tao, hindi na nila gagalang, hindi nila susundin ang mga batas. Mga batas, kautusan ng Diyos, at batas at kautusan ng kalupaan o ng mga tao. Wala nang paggalang, wala nang pagrespeto sa mga batas. So magkakaroon ng ganap na kalituhan, ganap na kaguluhan, total chaos. And then magkakaroon din ng worldwide preaching of the gospel. So sinamarize lang natin yan from verses 5 to 41. So ano yung mga tanda na ipinahayag ng Panginoon? The sign of the great tribulation, the sign of the abomination of desolation, na gagawin ng Antichrist, bababuhin niya yung templo na ngayon ay sinisikap na itayo ng mga Hudyo, kahit wala namang utos ang Panginoon, bababuhin niya, wawasakin din niya ng Antikristo. Binigay din ng Panginoon the sign of the Son of Man in heaven. Yan ay mababasa natin dito sa verse number 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Ito yung sinasabi nating pre-sign. Ito yung sinasabi nating visible sign. Na hindi po yan makikita sa rapture. Walang ganyan. Okay? Now, in verse 29, mangyayaring lahat ng yan immediately after the tribulation of those days. So, post-trib.
Ang revelation, post-trib. Ang rapture, pre-trib. The sun shall be darkened, the moon shall not give her light, and the stars fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Matindi po ito. Kasi hindi lamang po earth ang uugain ng Diyos, pati ang mga kapangyarihan ng mga kalangitan uugain. Kaya napaka matindi po ito. At hindi pa yan nangyayari sa kasaysayan, simula na ang mundong ito ay nilikha ng Diyos. Kaya mangyayari pa lang yan sa future. Kaya ang future ng mundong ito, ang future ng sangkatauhan, madilim, kakilakilabot. Hindi bright, madilim, at kakilakilabot. So yan ang mangyayari in the coming future, mga kapatid. Now, bakit sign? Meron pa iba. The sign of the fig tree. Yeah. The sign of the fig tree. Dito po sa talatang 32. Now, learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender and put it forth leaves, ye know that summer is nigh. So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near even at the doors. Now, we're not going to go into details yan sa binasa natin. Binigay lang niya ng Panginoon para bilang sagot doon sa kanilang tanong na sign. So binigay niya yung sign of the fig tree. And then the sign of Noah's days. In verse 36, 37, 38, hanggang 39. Verse 37, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. So yun ang mga sign na binigay ng Panginoon. Ang tanong, bakit sign of His coming ang kanilang itinanong? Bakit hindi nila tinanong when? When will be the time of your coming? Bakit sign? When will be the hour? When will be the day? Or when will be the year of your coming? Now actually, ito talaga ang gusto nilang malaman. Gayunpaman, sinagot na rin sila ng Panginoon sa verse 36. Kung yan ang sakaling itatanong nila, ito sagot, verse 36. But of that day and hour knoweth no man. No, not the angels of heaven, but my Father only. See? Ang tanong, ito na naman yung tanong kasi, anong coming ang itinatanong nila? Ngayon, nalaman natin na may dalawang uri ng second coming, si Jesus Christ. So, anong coming ang interesado sila at gusto nilang malaman? Rapture o revelation? So, napakaliwanag na revelation. Revelation ang interest nila. Bakit natin nasabi yan? Yan ang nakapahayag dito, sapagkat ito ang magiging katuparan ng hula sa Hosea chapter 3 verse 5 na nabasa natin kanina, na nabanggit na natin. Sabi roon, afterward shall the children of Israel return. That's the restoration of Israel. No? Sa lupain ay pinangako sa kanila ng Diyos. Afterward shall the children of Israel return and seek the Lord their God, and David their king, and shall fear the Lord and His goodness in the latter days. So what is this? Ang hulang ito ay nabanggit din sa Luke chapter 1, verses 32 and 33, na matagal nang inaabangan yan ng mga Hudyo na mangyari. Tingnan natin yan, ang Luke chapter 1. Ang hulang ito ay nabanggit sa Luke chapter 1. Look at in verse number 32. And he shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Verse 33, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end.
Kailan mangyayari yan? Sa rapture o sa revelation? Revelation. You see? Ito yung inaabangan nila na coming ni Jesus Christ. Bagamat yan ay prophesied ni Luke, ang problema sa mga Hudyo ngayon, hindi sila niwala sa New Testament. Kaya hindi sila niwala na yung Son of the Highest dito, na siyang uupo sa trono ng kanyang amang si David, si Jesus Christ. Now, doon naman sa Matthew chapter 1, tingnan natin. Sabi natin, Scripture interprets Scripture. Look at in Matthew chapter 1, in verse 21. Yan. Sabi dito, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Napakaliwanag, Jesus ang pangalan. Jesus Christ. Yan ang Messiah. For he shall save, sino? His people, the Jews. Siyempre, kasama rin mga Gentiles, mga elect Gentiles, from their sins. Now, all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with a child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Sa atin, maliwanag na yan. At walang question, at walang pagdududa, na yung darating na Messiah ay walang iba kundi si Jesus Christ. Pero sa mga Hudyo ngayon, hindi sila niwala. Nag-aabang pa sila kung sino man yung Messiah ang darating. Hindi nila kilala. So, sa makatwid, napakalinaw. Alam ng mga alagad na si Jesus Christ ang kanilang hari. Na si Jesus Christ ang anak ni David. At alam din nila, take note of this is very important. Alam din nila na kapag bumalik ulit si Jesus Christ, itatatag niya ang kanyang kaharian. Ang kaharian ng Israel dito sa lupa, at paghaharian niya ang Israel at ang buong mundo. Ang pagbabalik ng Mesaya, ang matagal nang inaasam-asam ng mga Hudyo, at alam ng mga alagad na ito'y mangyayari sa ikalawang pagbabalik ni Jesucristo, na kinikilala nilang Mesaya. Kung kaya, revelation. At hindi rapture ang usapin dito. Maliwanag? Yun yung gusto nilang malaman. Yung ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ para pagharian na ang Israel. At ma-establish na ang trono ni David. At matupad na ang hula na ang trono ni David ay hindi mababakante. Manapay sa halip ang luklukan ni David, at ang kaharian ay maitatatag magpakailan-kailanman. At ito ang dahilan kung bakit ganito ang kasunod nilang tanong, yung pangatlo. What shall be the end of the world? Magkakaugnay po yan, mga kapatid. Ang totoo, ang tanong na ito ay kung a-analysein natin mabuti, nakakabit po yan sa ikalawang tanong, kung kaya't ang tanong, actually, iisa lang. Ganito, sa ibang translation, sa Modern English Version, ganito. What will be the sign of your coming and of the end of the world? Let's analyze. What will be the sign of your coming, Revelation yun and of the end of the world. Ibig sabihin, unawain natin, sa oras na dumating si Jesus Christ, end of the world na. Tama? Alam ng mga alagad na pag dumating si Jesus Christ, ang kanilang Messiah, nang tinutukoy nila yung paghahari dito ni Jesus Christ sa lupa, pagtatatag ng kanyang kaharian, ang kaharian ng Israel, at kaharian dito sa lupa, yun yung millennial kingdom. Alam nila, end of the world na. Agree? Ha? Agree kayo? So, napakaliwanag
Sa pagbabalik ni Jesus Christ, dalawang bagay ang inaasahan ng mga alagad. Ano yun? Una, ang pagtatatag ng kaharian ng Israel. At pangalawa, ang end of the world. Liwanag? Yan ang inaasahan ng mga Hudyo. Yan ang inaasahan ng mga alagad ng Panginoon Jesus. Kaya nila tinanyaw. Ngayon, ito ang tanong. Anong ibig sabihin ng end of the world? Yan. Kaya akala ng iba, kita nyo kung rapture ito, diyan na nagkagulo-gulo eh. Pag rapture, end of the world na. Which is wrong. Hindi pa end of the world yan kasi may 7 years tribulation pa. Tapos may 1,000 years na maghahari dito si Jesus Christ sa lupa. So paano magiging end of the world yun? Kita nyo? Pag rapture. Pero pag revelation, end of the world. Ito ang tanong. Ano ibig sabihin ng end of the world? Yan. Yan ang ating alamin, sagutin. Sa Bible, kung minsan, ang salitang world, kasi ang Greek word niyan, yung salitang world sa Greek word, cosmos. Yan. Kadalasan, ginagamit yan para tukuyin ang Earth, planet Earth, or tumutukoy din sa universe, or the whole creation. Whole of creation. So, alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng word dito. Una, sometimes sa Bible, ang salitang world ay tumutukoy sa mga Gentiles or Gentile nations. Bukod sa, apart from, liban pa sa nation Israel. Yan. Kadalasan, ang opposite ng nation Israel ay world. Meaning, Gentile nations. Kaya pag kami nabasa kayo sa Bible na salitang nations, ang tinutukoy palagi niyan ay Gentile nations. Yeah. In contradistinction or in opposite of the nation Israel. Pakita natin yan. Romans chapter 11. Romans chapter 11. Look at in verse number 11. Yan. Basahin ko sa English King James Version para malinaw. Kasi minsan pag tinagalog, ang gulo eh. May mga mali-maling mga salita na ginamit sa Tagalog. So dito tayo ngayon sa King James Version. Ito, verse 11 ng Romans chapter 11. Let me read. I say then, have they? Sino yung they na tinutukoy dito ni Paul? Kung babasahin nyo ang verses 10, 9, 8, 7, previous verses, context tayo, context. Israel. Lalo na hanggang chapter 10, lalo na chapter 10 verse 1. It's about Israel. Mga kababayan ni Apostle Paul. So, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their, sino na naman ulit yung their? Israel. Through their fall, salvation is come unto, look at that, the Gentiles. You see? Yung contrast, Israel contrasted sa Gentiles. For to provoke them to jealousy. Now, verse 12. Context again. Now, if the fall of them, again, ano yung fall? O yung them? Israel. Be the richest of the world. So, ano ngayon yung world? Gentiles. Kita nyo ang kasunod. And the diminishing of them, ano antecedent ng them? Israel. The richest of the Gentiles. You see that? So, yung world at saka Gentiles, synonymous. Tama? To distinguish it from the nation Israel. Ito yung paggamit ng salitang world, tumutukoy sa mga Gentiles. Sino tututol dyan? Sino hindi agree dyan? How much more their fullness?
That's how the Bible uses it. Kadalasan yung salitang word tumutukoy sa Gentile nations, meaning hindi mga Hudyo. Number 1. Next, tingnan nyo ang Isaiah chapter 34. Another proof. Baka sabihin sarili lang nating interpretation to. Pero pag ang scripture na ang nag-interpret, ano panama mo dyan? Let the Bible interpret itself. Scripture, interpret Scripture. Isaiah chapter 34, look at in verse 1. Come near ye nations. Remember what I've told you? Pag sinabing nations, ano tinutukoy? Gentiles. Come near ye nations to hear. So ang inibitahan dito, nations, Gentiles. And hearken ye people. So yung nations, people. It's about people. Let the earth hear, and all that is therein, the world. See that? You see the word, world, and all things that come forth of it. Verse 2. For the indignation of the Lord is upon all nations, meaning the world, Gentiles, and his fury upon all their armies. He hath utterly destroyed them. He hath delivered them to the slaughter. Ano to? This is the judgment of the nations. It is about the judgment of the nations. Na binanggit din yan ni Jesus Christ sa Matthew chapter 25. In verses 31, 32, 33 hanggang verse 41. Yung ise-separate ng Panginoon Jesus yung goat from the sheep or the sheep from the goats. Yan yun. Nations, judgment of the nations, meaning judgment of the Gentiles. The Gentile nations, the world. See? Another, Joel chapter 3 verse 2. Pag sinabing nations, Gentiles. Joel chapter 3. Verse 2. I will also gather all nations. Anong nations yan? Gentile nations. And will bring them down into the valley of Jehoshaphat. And will plead with them there for my people. Sino yung people dito? Israel. Yon. And for my heritage, ayan, Israel, whom they have scattered among the nations and parted my land. So maliwanag. Pag sinabing world, Gentile nations. End of the world, meaning end of the Gentile nations. Kasi puro na lang Gentile nations. Ang gusto ng mga alagad, kami namang mga Hudyo. Kami naman, Israel. Hanggang kailan kami magiging kawawa? Hanggang kailan kami ganito na lang, laging kinamumuhian? Diba? Laging kinukutya, hinahamak, laging lang pinagtutulong-tulungan ng mga bansa, nations, Gentile nations. Lagi na lang trodden down. Kailan naman yung panahon namin? Yon. Kaya alam nila pag dumating ang sanugman, tapos na ang panahon ng mga hintil. Another proof, mga kapatid. Balik tayo dun sa salitang cosmos, o world. Ang karaniwang Greek word ng salitang world sa Biblia ay cosmos. Nabanggit na natin, tumutukoy sa earth, o world, or yung creation, the whole of creation, universe. Pero alam nyo ba, sa kasong ito, hindi cosmos ang ginamit. Yung end of the world, cosmos, hindi cosmos. Pag tinignan nyo sa Greek word, aeon ang ginamit. Ano ibig sabihin ng aeon? Age. Sa Tagalog, panahon. Sa makatwid, end of the age. Yun ang gustong malaman ng mga alagad ng Panginoon. Kailan ang katapusan ng panahon? Ngayon, anong panahon? Ang tinutukoy ng mga alagad na inaasahan nilang matatapos.
Ha? So, sa isinagot ng Panginoong Hesus, wala sa Matthew ang sagot. Nandoon kay Luke na naman ang sagot sa Luke chapter 21, verse 24. Pero parehas po ang situation, parehas din, nagtanong din ho sila. Yan. Balik tayo sa Luke chapter 21. Luke chapter 21. Are you following me? I hope klarong-klaro sa inyo mga kapatid. Yan. Para ipakita natin na parehas lang po itong situation. Look at in verse number 6. Ito yung context eh. The same sa Matthew 24 eh. As for these things, which ye behold, the days will come in the which there shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. You see? Ano tinutukoy dito ng Jesus Christ? The temple. Verse 7, and they ask him, say, Master, but when shall these things be? O, di ba? The same. What sign will there be when these things shall come to pass? Yun nga lang, wala yung what shall be the sign of thy coming. And then, yung sagot ni Jesus Christ, parehas din kay Matthew. Ang pinagkaiba lang, sa verse 21. O verse 20. And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, walang ganyan na binanggit si Matthew. Palilibutan ng Jerusalem, then know that the desolation thereof is nigh. At yan ay naganap noong AD 70. But I want you to notice verse 24. So mayroon kakaroon ng invasion. Enemy invasion. Roman invasion. Ang mangyayari, ito 24, and they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations, diaspora, the scattering of the Jews, bilang parusa ng Diyos na nakapalob yan sa covenant, na pag hindi sila sumunod sa Diyos, tutuparin ng Diyos ang kanyang promise, covenant of what? Judgment. Yan yung ultimatum eh. Pangangalat sila sa lahat ng mga bansa, Gentile nations. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles hanggang kailan? Until, look at that, the times of the Gentiles be fulfilled. Kaninong panahon? Panahon ng mga Gentile. Basahin ko sa ang Biblia Tagalog 2001. Sila'y mabubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. Yuyurakan ang Jerusalem ng mga hentil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hentil. Ayun! Maliwanag. Panahon ng mga hentil. Bakit? Sapagkat sa mahaba at matagal na panahon, ang bansang Israel ay palagi na lamang nasasakop, palagi na lamang napapasailalim ng pamamahala ng mga hentil. Ang Jerusalem ay palagi na lamang niyuyurakan ng mga hentil. Trodden down by the Gentiles. Nagsimula ho yan kailan? Sa panahon ni Haring Nebukadnezar. Hari ng Babylon. Pagkatapos sumunod Medo-Persia. Pagkatapos sumunod Greece. At pagkatapos sumunod Rome. Mga Gentile nations. At ang kahuli-hulihan ay ang Antikristo. Kaya ako niniwala, hintil yun. Gentile ruler. At yan ay mangyayari sa panahon ng tribulation period. Ito po yung naging interpretation ni Daniel, Prophet Daniel, sa panaginip ni Haring Nebukadnezar, na mababasa niyo yan sa Daniel chapter 2, verses 31 to 43. At naging pangitain din yan ni Daniel sa Daniel chapter 7, verses 1 to 7. Tingnan natin ang Daniel chapter 2. Daniel chapter 2. Yan yung panahon ng mga hentil. Diyan po nagsimula yan. Chapter 2. Look at in verse 31. Thou, O King, ito yung great image na napanaginipan ni Haring Nebukadnezar, napakalaking giganting statwa na hindi niya alam ang interpretation.
Pati panaginip nga, nakalimutan niya eh. Pinatawag niya lahat ng mga matatalino na ipaliwanag sa kanya ang kahulugan ng kanyang panaginip. Dahil pag hindi nila na ipaliwanag, papatayin silang lahat. Ang problema, nung tinanong, ano ho ba'y napanaginipan nyo? Nakalimutan ko na. Loko-loko rin to si Haring Nebukadnezar. Talagang may baltik sa ulo. Na naginip, tapos nakalimutan. Ngayon gusto niya ipa-interpret ko anong kahulugan ng panaginip niya. Panaginip niya, nakalimutan niya. Tingnan mo, gano'ng katindi yun? Diba? Nagkaroon ng demensya. Hindi ko na alam. Basta, ipaliwanag niyo yung panaginip ko. Kung hindi, papatayin ko kayo lahat. Buti na lang may Daniel. Kung hindi kay Daniel, patay. Lahat sila patay. At doon ipinahayag ng Panginoon kay Daniel yung kahulugan ng panaginip ni Nebukadnezar. Pati yung panaginip, sinabi ni Daniel, ito po, panaginip ninyo. So, ano yun? Thou, O King, verse 31, sawest, and behold, a great image. This great image whose brightness was excellent stood before thee, and the form thereof was terrible. 32. This image head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass, his legs of iron, his feet part of iron and part of clay. Dinitalye ni... In short, dinatalye ni Daniel yung larawan ng image. Now, ano meaning nito? Yan natin ang meaning. Punta tayo sa Bible ko. Daniel chapter 2. Ito meaning. Look at in verse number verse 36. This is the dream, and we will tell its interpretation before the king. Thou, O king, art a king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and glory. And whenever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heavens hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of gold. That means Babylon. Next, 39. And after thee shall arise another kingdom inferior to thee. That is Medo-Persia. Pagkatapos ng Babylon, natalo ang Babylon, sumunod Medo-Persia. Si King Cyrus. And another third kingdom of bronze. That is Greece. Sa pamumuno ni Alexander the Great. You read the history. And then, which shall bear rule over all the earth. Now last, verse 40. And the fourth kingdom shall be strong as iron, for as much as iron breaketh in pieces, and subdueth all things, and as iron that breaketh all this, shall it break in pieces, and bruise, so on and so forth. That is Rome. So, 4 kingdoms. Gentile kingdoms. Okay. Yan ho yun. Now, let's go to Daniel chapter 7. Ito rin ang naging pangitain ni Daniel. Daniel chapter 7. In verses 1 to 7. Now, hindi natin babasahin lahat yan. Maubos ang ating oras. Sa verse 4, First World Empire, na ang simbolo'y lion, that is Babylon. Sa verse 5, Medo-Persia na ang simbolo'y bear. Yan. So, sa verse 6 naman, leopard ang nakita, ang vision ni Daniel. Simbolo yan ng Greece. At sa verse 7, the fourth beast, yan, dreadful and terrible and strong, that is Rome. So, kingdoms, empire, yan ang times of the Gentiles. Diyan nag-start, mga kapatid. Now, look at in verse 8. Ito nga, gusto kong pansinin natin, mga kapatid. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn. Ano itong little horn?
before which there were 3 of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. Now, kung kukonsulta tayo sa mga Bible scholars, commentaries, mga interpretations, lahat sila nagkakaisa na yung little horn dito ay ang Antichrist. Panglimang world empire, Antichrist. Kaya Gentile na naman. You see? Ang Antikristo naman, ang iiral, maghahari sa darating ang susunod na didigma at uusig sa Israel. Kailan mangyari yan? Sa panahon ng tribulation period. Yan. Ayon din yan sa prophecy ni Daniel. Daniel chapter 9 verse 27 na palagi nating nababanggit yan. Daniel 9:27. I hope kabisado nyo na yan. Lagi tayong nagre-refer dyan. Verse 27, and he, the Antichrist, shall confirm the covenant with many for 1 week, meaning with Israel. And in the midst of the week, yan yung great tribulation, 3.5 years, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations, he shall make it desolate. Yun yung tinukoy ni Jesus Christ sa Matthew 24. You see? Bago matapos ang Great Tribulation. Bago matapos ang Great Tribulation. The abomination of desolation. So ano nakita natin mga kapatid? Sa ganitong konteksto, nagtanong ang mga alagad. Kita niyo? Katunayan nga, inulit nila ang tanong hinggil dito, ilang araw bago umakyat si Jesus Christ sa langit matapos siyang bumangon mula sa mga patay. Binanggit ulit nila yan, tinanong nila yan. Saan yan? Sa Acts chapter 1. Tingnan natin. Acts chapter 1, verses 6 and 7. Babasahin ko po sa ang Biblia Tagalog 2001. Makinig kayo. Nang sila'y nagkakatipon, siya'y kanilang tinanong ng kanyang mga alagad, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? Anong kanilang interest? Point of interest? Ibabalik yung kaharian ng Israel. The restoration of the kingdom. The Davidic covenant. The Davidic kingdom. At anong naging sagot ng Panginoon sa kanila? 7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. Connect natin yan sa Matthew 24. Connect natin yan. Matthew 24. Connect natin yan. Scripture interprets Scripture. Tingnan nyo sa verse number 36. But of that day and hour knoweth no man. No, not the angels of heaven, but my Father only. Ano yung day and hour na yan? Hindi ba yan ay tumutukoy sa ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ? Na pagka bumalik si Jesus Christ, ibig palang sabihin niya na restoration na ng kingdom ng Israel. So, anong coming yan? Rapture o revelation? Maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Revelation. Sa mga katwid, ang mga naging katanungan ng mga alagad sa Mateo 24 ay may kinalaman sa kasaysayan ng Israel, sa history ng Israel, at sa diling ng Panginoon sa kanila bilang isang bansa at hindi ho bilang isang iglesia. Ang gusto nilang malaman ay
kung kailan wawakasan ng Panginoon ang paghahari ng mga hentil. At kung kailan ibabalik sa Israel ang kaharian upang sila ay pagharian na ng anak ni David, yung ipinangakong Mesaya, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na walang iba kundi si Jesucristo. Ito ay mangyayari sa ikalawang pagbabalik ni Kristo. Hindi sa rapture, kundi sa revelation. Ako'y naniniwala, mga kapatid, no, sa kontekstong ito dapat ipaliwanag yung susunod na kabanata, chapter 25. The parable of the 10 virgins. Verses 1 to 13 ng Matthew chapter 25. Yan ang context. Kasi tuloy-tuloy yan 24 at saka 25. Tuloy-tuloy na katuruan at discourse ni Jesus Christ bilang kasagutan sa 3 tanong ng mga alagad niya. Yan ang context. See? Ako po, personal na naniniwala, ito pong aking matibay na conviction, mga kapatid, na ang 10 virgins ay tumutukoy sa Israel. Yan, sa mga Hudyo. Yung 5 matatalino, larawan ng mga ligtas, elect Jews. At ang 5 mangmang ay mga hindi ligtas, reprobate Jews. Sa pag-aanalisa ko, mga kapatid, hindi ko kasi lubos maisip na kung tungkol sa rapture ang naging sagot sa kanila ni Jesus Christ, anong kinalaman ito sa paksa o usapin na gustong malaman ng kanyang mga alagad? Ang gusto malaman ng mga alagad, kailan matatapos ang pamumuno, pagdodomina, paghahari ng mga hintil sa kanila. Ang gusto malaman, kailan matatapos ang panahon ng mga hintil. At alam nila na pag dumating ang kanilang Mesaya, katapusan na ng panahon ng mga hintil. Yun ang gusto nilang malaman. Kaya hindi ko lubos maisip, mga kapatid, na kung ang isasagot sa kanilang Panginoon ay yung rapture, irrelevant. Diba? Kasi ang rapture may kinalaman sa church. Ang revelation may kinalaman sa Israel bilang bansa, bilang bayan ng Diyos. You see? Ang issue dito ay tungkol sa kalagayan ng Israel. Kung kahit gustong malaman ng mga alagad, no? Kailan ba mangyayaring kanilang katubusan? Kaya tungkol sa revelation at hindi rapture, ang kanilang naging pag-uusap. Meaning, ang ikalawang pagbabalik ng anak ng tao upang itatag ang kanyang kaharian dito sa lupa. Sa ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ, meaning revelation, ay tatapusin na niya ang mga kasalanan at pagsalangsang ng Israel. Yung kanilang transgression and iniquity. Sa ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ, revelation, tatapusin din niya ang panahon ng paghahari at pagdodomina ng mga hentil. At itatatag niya ang kanyang kaharian dito sa lupa at siya nang maghahari magpakailanpaman. Kaya ito po ang katuparan ng mga hula ng mga propeta. Tulad ni Propeta Daniel na nabasa natin kanina, pero hindi natin nabasa yung yung verse 44 and 45 ng Daniel chapter 2, the smiting stone. Basahin natin. Daniel chapter 2. Itong vision, itong panaginip, ni Nebuchadnezzar tungkol sa kingdoms, empires, 4 yun, di ba? Wawasakin yan. Wawasakin yan. Sino ang magwawasak? Yung bato. Tingnan natin yun sa verse 44, Daniel 2:44. Yan. And 45. No, in verse number
31 muna. Thou, O king, sawest, and behold a great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form of it was terrible. 32. This image had, ano yung image had? Yung gold, Babylon yan, was of fine gold. Its breast and its arms of silver. Yan. Ano yan? Medo-Persia, Greece. Its belly and its thighs of bronze. Its legs of iron. Its feet part of iron and part of clay. Ano yan? Rome. 34. Thou sawest until a stone was cut out without hands, which smote the image upon its feet that were of iron and clay, and broke them to pieces. See? Let's continue. 35. Then were the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold broken to pieces together, and became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Ito yung the smiting stone na yan ay tumutukoy kay Jesus Christ. Tingnan natin ang verse 41. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom. Kingdom yan. Jesus Christ, which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms. What kind of kingdoms? Gentile kingdoms. Gentile rulership, overlordship ng mga Gentiles, and it shall stand forever. The kingdom of Jesus Christ, the millennial kingdom of Christ. 45. For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it broke in pieces the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter. Ang layo, no? Kay Daniel pa lang, nireveal na kung anong mangyayari sa future na hindi pa natutupad. Sa ating panahon, mangyayari pa lang. And the dream is certain and the interpretation of it sure. Now, para tumibay ang ating pagkakaunawa ho dito, yung interpretation, para patunayan talagang si Jesus Christ yan. Revelation chapter 19. Yan na. Tingnan nyo Revelation chapter 9. Pagdating ni Jesus Christ. Kaya Revelation to, hindi to rapture. The second coming of Jesus Christ, second phase. Revelation chapter 19. Yan. Alright. The second coming of Christ in glory. Verse 11. And I saw heaven open, and behold, a white horse. And he that sat upon him was called Faithful and True. And in righteousness he doth judge and make war. Gera. Kaya darating siya as warrior. To war, to battle. Ito na yung battle of Armageddon. Tatapusin na ng Panginoong panahon ng mga Hentil. Tingnan nyo, verse 15. Talo na tayo sa verse 15. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations. Diba? Yun yung stone na nag-smite doon sa great image, Gentile power. Yun yan. Maliwanag. Should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron. Because he will reign as King of kings and Lord of lords. And he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. 16. He hath on his vesture and on his thigh a name written, King of kings and Lord of lords. Pakaliwanag. Yan. Hindi lang si Daniel, maging si Prophet Jeremiah. Inihula din yan. Let's look, Jeremiah chapter 46. Jeremiah chapter 46.
verse 27. 46:27. But fear not, O my servant Jacob, Israel yan, be not dismayed, O Israel. Ayan. Maliwanag. For behold, I will save thee from afar off, and thy seed from the land of their captivity. And Jacob shall return and be in rest and at ease, and none shall make him afraid. Fear thou not, O Jacob, my servant, saith the Lord, for I am with thee. For I will make a full end of all the nations. Times of the Gentiles. Tatapusin na. God, through His Son Jesus Christ, will make a full end of the nations. Remember what I've told you? Pag nations, Gentiles. See? For I will make a full end of all the nations to which I have driven thee, scattered thee. But I will not make a full end of thee. So, sino nagsasabi? Sino yung mga nagtuturo na tapos na raw ang dealing ng Diyos sa Israel? Mali kayo. Wala na raw pagkakaiba mga Hudyo at mga Hintil. Mali kayo. Napakaliwanag, sabi ng Diyos, I will not make a full end of thee. Tuloy pa rin ang plano ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Chosen nation ng Diyos yan. Apple of the eye ng Diyos yan. Tinawag niyang apple of His eye. Alam niyo apple of the eye? Yung pupil. Ibig sabihin, talagang mahalaga ang Israel. Precious yan sa Panginoon. At ang sino mang kumanti sa apple of the eye ng Panginoon, lagot. Kaya nga may judgment of the nations. Lagot sila. Gaganti ang Panginoon laban sa mga hintil, sa mga bansa na umapi yan, sa mga kababayan ng ating Panginoon Jesus. Yan yun. Yun yun eh. Hindi tatapusin ng Panginoon ang plano niya. Itatama nga sila, but correct the in measure. Itutuwid, didisiplinahin, kakastiguhin, sasalain, idadaan sa apoy, lilinisin. Yeah. Para paglabas nila, sila'y tatawaging aking bayan. See? Yet, I will not leave thee wholly unpunished. So, paparusahan ng Panginoon. Didisiplinahin. Dadaan nga sa apoy. Tribulation period nga eh. Apoy yun. Maliwanag mga kapatid? Meron pa si Zechariah. Zechariah chapter 14 verse 3, may inihula rin dyan. Para maintindihan natin ang prophecy mga kapatid. Zechariah chapter 14 verse 3. Then shall the Lord go forth and fight against those nations. Ano nations? Gentile nations. Yan yun. As when he fought in the day of battle. Maging si David, may inihula rin yung Psalm 2. Yeah. Yung binabanggit nating kiss the son, lest he be angry with you. Mga bansang pinagsasabihan doon, kayong mga bansa. Yan natin. Psalm 2. Yan ang fulfillment ng prophecy. Psalm 2. Why do the heathen? Anong heathen? Gentiles. Why do the nations, sa aking transliteration, nations rage? And the peoples imagine a vain thing. The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord Jesus Christ, against the Messiah, and against His anointed, yun, saying, let us break their bonds asunder and cast away their cords from us. He who sitteth in the heavens shall laugh. The Lord shall have them in derision. Then shall He speak unto them in His wrath and vex them in His great displeasure. Yet I have set my King, sino yan? Jesus Christ, upon my holy hill of Zion. I will declare the decree. So nakadecree na yan. Prophesied yan. Mangyayari yan. The Lord hath said unto me, thou art my son. This day I have begotten thee. Ask of me, and I shall give thee the heathen or nations for thine inheritance,
and the uttermost parts of the earth for thy possession. Thou shalt break them with a rod of iron. Nabasa natin, di ba kanina? Revelation 19. Rod of iron. I-smite niya ang nations. Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Be wise now, therefore, O ye kings. Be instructed, ye judges of the earth. Serve the Lord with fear. Yan dapat na maging response natin at dealing natin sa King who is coming. Serve Him with fear. And rejoice with trembling. 12, kiss the Son. Meaning, umaysayis ka, makipagpayapa ka sa Son. Kasi galit siya eh. Maghihiganti siya. You better surrender. You better listen. Lest He be angry and you perish from the way when His wrath is kindled but a little. Kailan yun? Pagdating niya. Blessed are all they who put their trust in Him. So I hope maging warning yan sa ating lahat, sa inyong mga nakikinig. So, let's summarize it mga kapatid. The coming of the Son of Man will mean the end of the world. Hindi yung paggunaw ng mundo ang tinutukoy doon. Gunaw na raw. Anong gunaw? Matagal pa. May 1,000 taon pa eh. Paano magugunaw? Hindi yon ang tinutukoy dyan. Kaya akala nila pag rapture na, gunaw na mundo. Maling-mali. Kaya nga hindi rapture yun eh. At maski pa hindi rapture, revelation, hindi pa rin gunaw ng mundo yun. Kasi yung end of the world, ibig sabihin end of the Gentiles. End of the Gentile nations. End of the times of the Gentiles. End of the world will mean judgment day. Judgment of the nations. In John chapter 1, verse 11, the scripture says, He came unto His own. Jesus Christ came unto His own, meaning Israel. Naparito siya sa sariling kanya. Ibig sabihin, sarili niya mga kababayan. Para ano? To save them from their sin. Binasa natin kanina, Matthew 1:21. You shall call His name Jesus, for He shall save His people from their sin. But what did His people do to Him? What did they do to the Savior? His own receive Him not. Naparito siya sa sariling kanya, subalit hindi siya tinanggap ng sariling kanya. He was rejected. He was despised and rejected of men. He was called, He became a man of sorrows and acquainted with grief. And they hid, as it were, their faces from Him. He was despised, and His own people esteemed Him not. He was crucified on the cross of Calvary. Inihilera siya sa mga magnanakaw para ipakita sa buong mundo na kinikilala nila na yung kanilang Mesaya magnanakaw, impostor, kriminal, masamang tao. That's how they treated the Son of God. Sa unang pagpunta dito ni Jesus Christ, ang una niyang pakay ay upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. At hindi upang isauli ang kaharian sa Israel sa panahong iyon. Hindi pa yun ang kanyang layunin. No? Ang kailangan ng Israel, nung unang dumating ang Kristo, ay salvation, hindi kingdom. Kaligtasan mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya hindi muna itatayo yung kaharian, yung literal na kaharian. Hindi nang pakay ng Jesus Christ. Kasi ang nais ng Mesaya ay maghari muna siya sa kanilang mga buhay. Ang gusto ng Mesaya, maghari muna siya sa kanilang mga puso.
bago niya itatayo ang kanyang literal na kaharian. Kaya naparito ang anak ng tao yung una niyang pagparito para iligtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ang kailangan ng Israel ay salvation, hindi kingdom. Ang problema, mas interesado ang mga Hudyo sa kingdom kaysa sa kanilang king. Gusto agad nila kingdom. Ayaw nila sa king. Hindi maaaring pagharian ni Kristo mga Hudyo kung hindi sila saved. Hindi po maaaring itayo ni Hesus Kristo ang kanyang kingdom na ang mga nasasakupan niya o subjects niya ay mga sa kingdom niya ay pawang mga unsaved, mga wicked, mga rebelde. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Nicodemo, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kailangan muna ma-born again ang mga Hudyo. Tsaka sila paghaharian ni Kristo. Tsaka niya itatayo ang kingdom. Kaso ni-reject nila. Tapos gusto nila agad kingdom. Hindi pwede ang kaharian ni Kristo ay kinabibilangan ng mga hindi marunong sumunod, mga matitigas ang ulo, ayaw makikinig. You see? He came unto his own, and his own received him not. How about you? How about you? Si Jesus Christ ay dumarating ngayon. Dumarating siya ngayon. Dumarating sa iyong buhay. Itatakwil mo rin ba siya katulad ng pagtakwil na ginawa ng mga Hudyo sa kanya? Tanong ko sa iyo, si Kristo na bang hari mo? Siya ba'y naghahari na sa buhay mo? Siya ba'y naghahari na sa puso mo? Ikaw ba'y alipin na ni Kristo? Siya ba ang Panginoon mo? Meron ka bang pagsunod sa Kanya? Saan ang pagsunod? May pagpapahalaga ka ba sa Kanyang mga salita? Pagpapahalaga sa Kanyang mga kautusan? Tandaan niyo, yung hari, may kautusan. Hindi pwede maging hari si Kristo kung wala kautusan. Kasi yun ang paiiral niya sa Kanyang kaharian. Siyang hari, dapat mayroong batas, may kaharian, mayroong kautusan. At lahat ng mga kabilang sa kaharian, lahat ng mga nasasakupan ng kaharian dapat sumusunod. Ang hindi susunod, parurusahan niya, hindi makakapasok sa kaharian. You better repent of your sins. Magsisi ka na sa iyong mga kasalanan, talikuran mo na ang iyong mga kasalanan. Manumbalik ka sa Diyos, lumapit ka sa Panginoong Kristo. Sampalatayanan mo siya, kilalanin mo na siya ang anak ng Diyos, Hari, Panginoon, tagapagligtas na namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhos ang kanyang dugo, sapagkat kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran, walang paglilinis ng kasalanan. Tanging sa dugo lamang ni Jesucristo mahugasan ang iyong mga kasalanan. Sa Kanya ka magtiwala lamang. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na ipinahayag sa amin. Salamat sa mga katotohanan, sa kaliwanagan nito. Salamat sa Holy Spirit and Spirit of Truth na naglilid at nag-guide sa amin into all truth. Napakaganda, napakaliwanag ng iyong aral, Panginoon Diyos. O dakilang Diyos, sana'y tawa niyo kami, mapaghandaan namin ang pagbabalik ng aming Panginoong Sus. Naalala namin ang aming mga mahal sa buhay, mga pamilya namin. Kami ay nagtatanong, sila ba ay makakasama namin sa kaharian ng Panginoon Sus? Sila ba ay makakasama namin sa kaluwalhatian? Sapagkat hanggang ngayon, nasa kadiliman pa rin sila. Hanggang ngayon, nasa kasalanan pa rin sila. Hanggang ngayon,
wala silang tibok, mga patay pa rin. Walang response, walang pagtugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Maawa kayo sa kanila. Hindi nila nalalaman na time is running out. Papaigsi na ng papaigsi ang panahon, nauubos na ang pagkakataon. Dalangin sana namin naman na magabangin yung mga puso nilang lahat, tulungan silang maliwanagan, makaunawa. Kaawaan niyo ang aming sambahayan, iligtas niyo po sila mula sa kanilang mga kasalanan, naway isuko na nila ang kanilang mga sarili sa ilalim ng otoridad at pamamahala ng Hari, ang Panginoong Hesus. Pasakop sila at sumunod. Sana po, Panginoong Diyos, makasumpong sila ng biyaya na nagdadala ng iyong kaligtasan. At patuloy nawa kaming maging tapat sa paghihintay ng aming Panginoong Hesus. Naway sa pagbabalik niya, dalangin namin, Panginoon, mandatnan niya kami na nasa katotohanan, na tapat na naglilingkod at hindi nagiging pabaya at suwain sa gawain. Maawa kayo sa akin. Patuloy ko namin pinagpe-pray, Panginoon Diyos, ang iglesia doon po sa alam namin ngayon na itatag na sa Bulan Sorsogon. Salamat, mayroon naman isang church ng Panginoong Sus ang naitatag po doon. Purihin kayo. Pagpalayo po mga kapatiran namin doon, aming Diyos, lalo silang lumalim sa iyong mga salita, maging matatag at matibay sa kanilang pananampalataya. Panalangin po namin si Pastor Demar na pamamahalan niya at pangangasiwaan na may katapatan ang iglesia. At sila magiging handa sa pagbabalik ng Panginoon Diyos. Inatan niyo rin po, Panginoong Diyos, si Elder Alex Citino ng Anabaptist Congregation in Cavite. Sa kanyang pag-uwi, inatan po siya at gabayan makabalik ng ligtas, matiwasay, kaya pa dalang tagumpay sa ngalan ng Panginoon Diyos. At patuloy namin pinagpe-pray mga gawain na nakaline up, ang mga mission na i-organize, dalangin namin ang iyong patnubay, pagpapala, na isagawa namin ang iyong kalooban. Hiniling namin ang iyong pagpapala. Sa mga kamay niyo, aming po'y nabilin ang aming mga sarili buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Next Sunday, more on the end of the world. Tatalakayin pa rin natin yan. May God bless us. Tapos na ating pananambahan. Mamaya, meron pa tayong pagtitipon. Araw pa rin ito ng Panginoon. Pag sinabing araw, araw. Hindi kalahating araw. Araw. Ilalaan yan sa pagsamba, paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ito'y araw niya, hindi natin araw to, ha? Araw niya. Huwag nating aagawin, huwag nating kukunin ang araw ng Panginoon. Kundi, lagot tayo. Salamat!